Ngayon. Kayo, mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganun ang ginagawa niya even now after the last live stream na viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay DP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban, kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya please join us there kasi we need your support and we are grateful for you guys for being there for us. So gusto kong i-play ulit to at kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Okay, now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya nyo, kapatid nyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita sila sa internet, malipayin sila. Yan, napakita po rin sila na malipayin sila. Eh, gusto sila malipayin. Tapos sila, Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy.
O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na, yung mga biktima niya, no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay, and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. O, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. O, ngayon, pakinggan natin ulit. Sabi ko, tapos na po sila. Pabayaan mo sila ka lang. Sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Ano pa? Naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanor. Oh, yun ang sabi niya. It will take others, it will take others. It does not matter. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. That's the nature of death. When the opportunity presents itself, patay sila. When the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Pagpatuloy natin. Ang pastoral na naigo na tapat sa Diyos. Kaya ka din mo. Yung nagyagi mo pasakitan, hindi mo naigo. Sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw. Or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga asset when it comes to the darkness of the night. Ganun yun. Nag-sex ka rin sila. Dapat mo rin yung pag-uligin sila. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw. Sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Dapat mo yung pag-uligin sila. Dapat dito sa iyo mo, dapat kung duman ako sa iyo mo, ikredo ko rin mo. Dahil ikredo ko rin mo. Kasi ako wato. Dapat ko, parang mabali ako dito kasi ako wato. Ikaw, ibabay na pagkinta ka. Sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa iyo at ikaw na pastoral. I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya.
And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer the woman to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa ano, yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Hindi mo mabuhay. Pwede ba kayo? Pwede mo matalikod. Ginala sa gusto nila matalikod. Sunod daw yung pinili. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas kung hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Bisa ka mereka langsung terjadi. Maka berarti mereka tapi saya tahu. Jika ada balas, dan jika masa mungkin mereka berjumpa. Sebelum membuatnya, sebelum membuat usaha mereka. Dan jika sulit kerja saya manusia, jika sulit saya lagi. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello, saan kaya nga galing yung theory na yan? Gawa-gawa, may sayad talaga itong matandang to. Kasi mo sa NSA, nagsasabi mo sa mga confidential mo. Tapos sa internet mo, talikot ka, ikaw ko. Inali nga kung commitment ako sa inyo. Wala, may makakal. Sabi niya, kasi daw, pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential ng mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Ito sa inyo. Wala may makatalikod sa inyo. Wala rin pwedeng magtalikod sa inyo. Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Kasi pag tumalikod kayo, papatay kayo. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya huwag na kayong lumabas. Ikaw paano, may nakakati, may sinong ka. Kapag sinong mo, pag tinanong yung susunod, hindi natin, ulit-bilin na. Hindi na ka malubog. Sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Sabi si Kuminikit mo lalaki, pagkatapos mag-report ito kung sa kuwato. Sampang niya mo sa aking balay, ang gusto natin yung problema. Hindi mo pwede yung tumang sa gusto nito, hindi na gusto. Sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangan sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi mo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Hindi ko kung ito kanipal nagpunta sa tanong sa rin. Naipubuan ng mga luros, mga Muslims. Dahil mga babae sila magpaprostitute sa ilang mga lahi. Sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya.
Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Weakness sa lalaki. Ilabay ko nyo na sa hindi na nakabulutin sa mga. Kaya ko naman pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. Kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. Ganon ang ibig sabihin niya. No. Ganun yun guys, so gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Nagmamakaawa po ako. Pagkatapos po kasi nating basahin yung affidavit nung last na stream ko, affidavit ni BP. Ano po, napakainit po ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya, I'm asking the public to help protect each one another. Lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kami nandito sa US. Even he wants to kill us all. Hindi niya nagagawa. Kasi, he's even afraid to go to Manila sa US Embassy. Pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya. Kasi hindi din naman kami aatras sa labanan. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas, let's protect each other. Try to be watchful.